Kumusta mga sir? Magandang hapon. Quick video lang dahil maraming nagtatanong kung kamusta na yung RCB VD series natin na 305mm na naka-install dito sa ating NMAX V2. Ayan. So meron akong tatlong video tungkol sa shock na to 2 years ago. And up to now, meron pa rin mga nagko-comment tungkol doon. Hello? Meron pa rin nagko-comment tungkol doon kung kamusta na yung shock natin, kung okay pa ba siya and walang issue. And ayun, kaya ginawa ko tong video na to na mabilisan lang para pakita sa inyo kung ano na yung status niya ngayon. So, madalas na question is kung may leak na ba. So, more than 2 years na. I think 2 years and a half na siya naka-install dito sa unit natin. And up to now, wala siyang leak. Ayan, tuyo naman siya, walang mga langis-langis. Malinis yan ngayon, malinis lang konti. Pero ayun, never pa siya nag-leak and up to now nag-work pa. And meron pa rin nagtatanong kung ano yung setup ko kasi meron akong video ng review nito and meron ng mga nagtatanong kung ano yung timpla ko kasi fully adjustable yan eh. Ayan. Pwede nyo i-adjust yung rebound, yung compression, tsaka yung preload. Pero hindi ko na kasi tanda yung timpla ko nun and I think binanggit ko naman sa video na yon kung ano yung setup ko nun. Pero yung setup ko nun, hindi ko na siya ginalaw. Regardless kung may angkas ako or solo ride. Ang ginagawa ko na lang is binabawi ko sa hangin ng gulong. So kung mag-isa lang ako and feeling ko medyo matigas yung suspension, binabawi ko sa lambot ng gulong. Medyo binabawasan ko. Tapos kung tingin ko naman medyo malambot, binabawi ko naman sa gulong, nagdadagdag akong hangin. So, ganun na lang yung ginagawa ko kaysa i-adjust tong mga to. Kasi kailangan pa ng tool and hassle kasi syempre dalawa yan. Ito siya sa kabila. Yan. So, hindi ko na sila ginagalaw. May dadaan ulit. Ikot ka ng ikot ha. Tapos yun, isa pang tanong is kamusta yung mga gold? Ayan, medyo faded na yung gold niya. May plastic to eh, pero natanggal na. Ayan, medyo faded na siya. Close up natin. Ayan, mayroon na may mga konting scratch. Which is normal, syempre exposed sa dumi yan eh. Pero kung papansin nyo, itong part, yung baso na part. Wala, ito lang, yung mga ganyan, very minor. Sobrang ganda nung quality nung paint. Ayun yung kabila, yung likod ng kabila. Medyo malabo lang, yan. Pero ayan o, kumbaga wala siyang malalim na gasgas, madumi lang yan. Pero wala siyang malalim na gasgas na labas yung pintura sa loob. Tapos ayan, wala naman leak. Normally dito yan, leak kung meron. Sa ilalim, pero tuyo yan. Tsaka sa baba. Tapos itong gold na to. Ayan. Tino-close up natin para makita nyo. Ito ang galing eh. Wala siyang parang yung scratch. Ayan o, makinis siya eh. Tapos parang hindi naman siya nag-fade sa tanda ko. Tingnan nyo yung front shock. Ito yung sinasabi ko parang gasgas. Yung parang mga ganyan na linya. Wait, medyo hindi ganun kita sa video eh. Pero alam niyo, kapag hindi maganda yung suspension na sa harap, yung parang may mga linya-linya dyan, na patayo hindi ganyan na vertical kasi sa dumi lang yan eh, yung pa-horizontal pala. Yung mga patayong guwit, yung mga parang gasgas. Ito wala pa pala masyado. Ito, ayan, yung mga ganyan yung sinasabi ko. Yung guwit na yan, wala siya sa dito. Yung likod, ayan, wala siya, makinis. So maganda. And ito, ayan. Ito so far, gold pa rin. Actually may ito. May plastic yan. Matagal na yan ganyan, hinahayaan ko lang. Pero yan, hindi siya basta-basta eh. Ang pinaka-issue ko lang dito, which is ayan, ito. Kita nyo, kalawang. Maliit, kumbaga kasi maliit lang yung clearance nito yung maliit lang yung clearance nito, tsaka ito. Unlike dito, medyo malaki. Ito lang yung tama niya. Ayan, wala siyang tama sa baba.
Dito lang yan sa taas. Tapos makita nyo kalawang siya. Ang nangyari dyan kaya kinalawang kasi bihira ko na siya magamit. Simula nung nag-pandemic, nung nagkaroon ng work from home setup, bihira ko na siya magamit. Kaya ganyan nagkalawang. Pero kung araw-araw nyong ginagamit, may makikita kayong gas-gas dyan, tanggal yung paint, pero hindi siya magkakalawang kasi kumbaga laging nakikiskis. Hindi tulad nito, kumbaga na-stock, kunyari na-stock ng 1 week, ganyan, kinakalawang, syempre yung exposed na metal, tapos kunyari basa, naulanan, ganyan. Ito yung kabila, ganun din yan. Ito, ayan. Ito yung pwedeng iikot yung spring. Ayan o. So, for example, ito, ayan, mas malaking gasgas dito kasi mas dikit. Pwede nyo iikot, lagay nyo sa kabila. Para hindi, kahit papano, hindi ganun kasakit sa mata. Yan, ganun na lang ginagawa ko. Kumbaga yung nilalabas ko na side is yung mas malaki yung space. Balik tayo sa kabila. So, kung ayan, pwede nyo iikot yan. Tingnan nyo. Ayan, mas okay sa kabila na side. So, ganyan yung itsura niya pag medyo madumi. Ayan o. Hindi siya ganun kinakalawang kasi hindi pa ganong expose yung metal niya. Kasi mas malaking clearance compared sa kabila. Pero kung araw-araw nyo gagamitin na yun, hindi siya nagkakalawang nun. Labas yung metal, makita nyo yung white, pero wala siyang kalawang. So yung iba nilalagyan to ng ano di ba? May nakikita naman kayo siguro nun online. Yung nilalagyan ng parang cover, yung tela, yung parang naka velcro lang paikot dito. Nung nag-umpisa, may parang nagsasuggest ng ganon. Kaso hindi ko kasi trip sayang. Maganda yung shock sayang kung itatago. Kaya okay lang ganyan. Normal lang yan. Tear and wear. Tanggapin nyo na lang. Actually, hindi yan maiwasan. Sa experience ko, parang 1 week pa lang. Nagkaganyan na yan, nagkagasgas na yan. Kasi nag-ride kami. Unang ride, nagamit ko nito pa Cavite. Tapos, malakas yung ulan. So, may mga naipon na kagad yan. Pagka-uwi, pagka-check ko kagad nun. Yun, may mga tanggal na na-paint yan. So, feeling ko normal na siya. Unlike sa ibang shock na medyo mas malaking clearance. Hindi siya nagaganito. Nagaganito man yun sa ibang brand. Pero hindi ganito kalala. Pero so far, okay naman. Yun lang yung naging issue. Pero hindi siya naging parang hindi siya performance issue since working pa rin. Ayan, ang daming dumadaan. Ayun, hindi siya naging performance issue. Kasi hindi naman siya nag-leak Partida, marami na ako nakarga dito. Dati ginagawa ko tong pangkarga ng mga tela-tela Pero ayun, hindi naman siya nag-leak kahit bugbog that time. So, kung for example ganito, tapos talagang irita na kayo, pwede nyo to naman to tanggalin, yung spring, natatanggal yan. Tapos, pag bumili kayo ng VD series, may extra pa siyang spring. Pwede nyo ipalit yun dito, tapos yung isa, pa-paint nyo, pa-powder coat nyo. Tapos, pag okay na, balik nyo dito. Tapos yung isa naman yung pa-paint nyo. Pwede ganun. Pero ako, nayaan ko na, tinanggap ko na lang. As long as hindi nagli-leak, yun yung pinakamahalaga sa akin. Hindi nagli-leak and working yung mga adjustment, walang problema. Tapos ayan, eto nakailang adjust ako dito lalo na ng mga bago-bago. Makita nyo naman, hindi naman siya nasisira or yung bumibilog. Basta tama yung tool na pang-adjust nyo. Ito yung ina-adjust dyan, tapos ito, ayan hindi naman siya bumilog. Nag-okay na. Ayos mo na. Tapos, itong sa baba, ayan. Ito pwedeng kamay, yung pag-adjust. Itong part na to. Yung sa rebound to, kung tama ang tanda ko, pwede itong kamay. Pero, ayan. So far, ayun lang naman. Kung yung issue lang talaga is ito, yung paint na yan. Ito, mas malinaw. Ganitong view. Pero, performance, wala. Kumbaga, yung ano lang, itsura.
Pero yun nga, may workaround naman dyan, or kung tulad ko, huwag nyo na napansinin. As long as hindi nag-delete, para sa akin, goods na yan. For more than 2 years, working pa siya. And I don't think masisira to within 3 years sa akin. Ayun lang, quick update lang. Daming sumasali dito eh. Luna? Luna? Ayun lang naman, and tatapusin ko na yung video dito. Sabi ko mabilisan lang pero almost 10 minutes pa rin. So hopefully nasagot ko yung mga madalas nagtatanong tungkol sa shock na to, for kung kamusta yung shock for almost 2.5 years, or I think lagpas na yata. Pero yun lang, ride safe. Ay, mag-focus. Yan, Sophie. Peace.